sa mga inuming gamit ni Itay. Ako si Erwin, bunso sa 4 na magkakapatid. Matagal nang walang aming panganay. Pumanaw siya nung siya'y 7 taong gulang pa lamang sa hindi may paliwanag na sakit. Ngayon, ang natitira kong mga kapatid ay may kanya-kanya ng mga pamilya at malayo ng mga tirahan. Kami na lang ni Itay ang natira sa aming lumang bahay. Isang bahay na mas malawak pa ang bakuran kaysa sa mismong tahanan. Tambakan ito ng mga luma, silang gamit, mga kalat na kinukolekta ni Itay mula sa kung saan-saan. Lagi niyang sabi sa akin, "Sayang to anak, pwede pang ayusin o kaya naman ibenta." Sa simula, ayos lang. Tahimik yung aming buhay, pero may mga gabi na biglang may hindi may paliwanag na lamig. May narinig kami mga kaluskos, may mga gamit na gumagalaw kahit wala namang hangin. Nagsimula ito na mag-uwi si Itay ng mga bagay na tila may kasamang sumpa. February 20, 2016. Nag-uwi siya ng isang lumang piano. Itim, gawa sa matigas na kahoy, ubot ng bigat at balot ng alikabok. Kapag pinupindot mo ang mga tekla, wala nang tugtog, parang patay na. Ilang gabi lang ang lumipas, biglang nag-iingay yung piano. Tila may tumutugtog, kahit wala namang tao sa aming sala. February 29, 2016. Sunod naman inuwi ni Itay ang isang sirang aparador na kulay tsokolate. May bakal na hawakan, umaatungal kapag binubuksan. Minsan sa madaling araw, bigla na lamang itong bubukas mag-isa, parang may gustong lumabas. March 22, 2016. 2 cabinet na pambata ang sumunod. May mga pangalan na taon na nakaukit dito. Miguel, 1978. At Ana, 1978. May guhit ng mga bata na nakangiti, pero may mga mapupulang mata. Tuwing madaling araw, may marinig kang tila mga bata na tumatawa doon sa silid. April 10, 2016. Natagpuan ko sa ilalim ng aparador ang isang lumang aklat, The Second Marcos Inaugural. Hindi ko ito pinansin hanggang may sipang kong itanong sa isang Facebook group kung may halaga ba ito. Wala naman nag-reply, pero may isang lalaking nag-chat. Sabi niya sa akin, bibilin daw niya ito sa halagang 12,000. Dahil gipit ako sa tuition noon, binenta ko kagad-agad. Hindi ko alam kung anong sumpa ang nabitawang ko noon. May 13, 2016. Biyernes ng gabi. Ito ang pinakamalala sa lahat. Inuwi ni Itay ang isang kahoy na santong. Mukha itong inukit ng may pagmamadali. Wala itong mata. May hawak na bagay na tila putol. May kulang sa imahe o parang may tinanggal. Nang gabing iyon, galing ako sa duty sa ospital. Ginabi kami ng uwi. Kasama ko si Ronnie, kaklase ko sa nursing, na nagmagandang loob na hitid ako gamit ang kanyang sasakyan. Pero habang mapalapit kami sa bahay, tahimik lang siya. Hindi siya makatingin. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Parang pinagpapawisan ng malamig. Pagdapat namin sa gate, malakas ang ulan. Sabi niya, "Bro, baka hindi na ako tumuloy. Baka hanapin ako ni mama eh. Baha pa." Pumayag naman ako. Bumaba na ako at dumiretso ako sa kwarto. Pagkahiga ko, may natanggap akong mga text messages mula sa kanya. Ayon kay Ronnie, "Bro, hindi ako umalis dahil sa ulan o dahil sa nanay ko. Umalis ako dahil sa kanila. Bro, paglapit pa lang sa bahay ninyo, parang may sumama na sa kotse ko. Isang babaeng duguan. Sabi niya, tinakbuhan daw siya ng bumangga sa kanya. Hindi siya matahimik. Habang nasa harap ako ng gate ninyo,
May nakita akong matandang lalaki sa tapat ng piano. Nakasuot siya ng tuxedo. Merong sombrero. Nakaupo siya. Pero patras na parang gumagapang. Sa parlor naman bro, meron din gumagapang. Nang makita niyang may tao, bigla na lang siyang tumayo at tumakbo sa kadiliman. Yung mga cabinet naman na pambata, may mga batang tumatakbo sa paligid, tsaka nagtatawanan. Pero walang makikitang mata sa kanila. At yung libro bro, tama lang na binenta mo yun. Hindi yung basta libro, para yun sa mga patay. Galit sila kung pinakikilaman mo ang gamit nila. Pero bro, huling nakita ko bago ko tuloy yung umalis. May umakyat dun sa likuran mo. Sa mismong likod mo, habang pinubuksan mo yung gate. Isang babae, itim yung mukha. Wala siyang mata. Hindi ko alam kung iiyak ako o tatakbo papalabas. Saka ako naalala, hindi niya binanggit ang tungkol sa santo. Pero alam ko, ramdam ko, mula nung dumating yung imahe na yun, para may malamig na hininga sa bato ko gabi-gabi. Pagkatapos ng mensahe ni Ronnie, agad namin sinunog yung mga gamit. Yung piano, aparador, mga gamit, aklat, at pati yung santo. Lahat ay sinunog namin sa bakanting lote. Habang tinutupok sila ng apoy, tila may narinig kaming mga iyak. Mga tinig di namin mawari kung sa tao ba o sa hayop. Pagkatapos ng gabing yun, naging tahimik na rin sa wakas yung bahay. Pero isang umaga, habang nagwawalis ako sa bakuran, may nakita akong sunog na kahoy na tila pamilyar. Bahagi ito ng santo. At sa lupa, may mabakas ng paa. Bata, walang sapatos. Ako nga pala si Lira, 26 na taong gulang. May 2 akong anak. Sa bawat gabi, pinagdarasan kong huwag nang dumating ang aking antok. Dati, hindi ko na masyadong iniinda ang sleep paralysis. Mga pangkaraniwan lang naman. Nalunod, nahulog, hinahabol. Pero nitong mga nakaraang buwan, tila may bumubukas na pinto sa mundo ng kadiliman. At ako ang kanilang napili. Unang bangungot, January 30, 2025. Alas 2 ng madaling araw, nagkakape pa si Mark, ang aking asawa, habang inayos ko naman ang kanyang babautin. Mga 2:30 a.m., nakalis na siya papuntang kanyang trabaho. Naiwan ako mag-isa sa kwarto ng inuupahan naming maliit na boarding house dito sa Barangay Malinaw, sa may paanan ng Bundok, Apo. Nakatulog ako habang nakahiga patagilid, pero nagising ako. Hindi na ako makagalaw. Paglingon ko sa aking panaginip, akala ko si Mark ang humalik sa akin. Pero hindi. Isang nilalang na pulang-pulang balat. May mahabang sungay ito, dilaw ang kanyang mga mata. Siya'y nakangisi. Pilit nitong binuka ang aking hita. Kinakain daw niya ang kaluluwa sa pagitan ng hita ng isang babae. Pilit ako ng laban kahit hindi ako makagalaw. Tingnan ko siya sa mata at sa galit niya, kinagat niya ako sa hita. Totoong sakit ang naramdaman ko. Sa sobrang sakit, nagising ako. Nanginginig. Walang bakat ng kagat. Pero ramdam pa rin na lamang ko ang sobrang hapde. Dumiretso ako magdasal at uminom ng manabig na tubig. Simula noon, hindi ko na siya makalimutan. Ikalawang bangungot, February 6, 2025. Muli, wala si Mark sa bahay. Nasanay na akong antayin ng antok hanggang mag-alas 5 bago matulog muli. Baka sakaling makaligtas ako sa kadiliman. Pero ng gabing yun, may dumapo sa akin habang nakaidlip ako. Isang itim na anino na walang mukha. Mahaba ang kanyang mga kuko at bawat galaw niya parang humihiwa sa hangin. Dahan-dahan siyang pumatong sa akin. Muling sinusubukang galawin ang aking katawan.
Wala akong magawa kung hindi ang manalangin. Ama ko, kayo po ang pinakamakapangyarihan. Huwag niyo po ako pababayaan. Sambit ko. Ramdam ko na parang lumalambot ang hawak ng demonyo sa aking katawan. Hanggang sa tuluyan akong nagising. Napaiyak ako. Nanginig. Uminom muli ako ng tubig. At buong gabing nanalangin. Ikatlong bangungot. April 20, 2025. Itong pinaka-kinatatakutan ko. Ang gabi ng pagkasira ng aking isipan. Nang gabing yun, napaginipan ko ulit na si Mark ang dumating at nakikipagniig sa akin. Pero habang tumatagal, napapansin ko na hindi siya yun. Mali ang boses, mali yung mata, isang pulang nilalang, maliit, ngunit halatang demonyo. Ang kanyang balat ay parang nagdiningas sa sarili niyang init. Nagising ako, ngunit pagbulat ng mga mata ko, bumalik ako sa isang panibagong bangungon. Nakahiga ako sa aming kama. Nakabukaka. Sa harap ko, nakatayo mismo yung nilalang. Maliit, parang batang duwende, pero may sungay at pulang balat. Hindi siya bata. Hindi siya tao. Bakit mo ginagawa to sa akin? Tanong ko sa kanya. Sumagot siya gamit ang isang boses na tila galing sa ilalim ng lupa. Hindi ba itong gusto mo? Niluluwan ng takot ang kagustuhan mo. At sa takot mo, pinapasok mo ko. Napahalakhak siya. Tumulo ang laway niya na kulay itim at napakalapot. Tila langis na may halong dugo. Anong ibig mo sabihin? Nanginginig kong tanong. May kasinduhan na. Sabay turo sa pusod ko kung saan naroon ang maliit na marka. Tila paso na hindi ko alam kung kailan nagkaroon. Sumigaw ako sa aking paningin at bigla akong nagising. Diyos ko, pakawalan niyo po ako. Buksan niyo ang demonyong ito. Nakaupo ako sa kama, pawis na pawis. Luha at sipon ang sabay-sabay kong pinunasan habang paulit-ulit akong umuusal ng dasal. Ilang beses akong napatayo at lumakad sa sala. Nagsindi ng kandila. Binuksan ng ilaw. Ayoko nang pumikit. Ngayon, 2:00 ng hapon. Gising pa rin ako. Hindi ko na kinayang matulog. Nawawala na ako sa aking sarili. Para akong mababaliw. May 5, 2025. Dahil sa paulit-ulit kong mga bangungon, dinala na ako ng pinsan ko, kin Nanay Iska, isang albularya mula sa baryo Balintawak. Tahimik siyang tumingin sa akin. Pagkatapos, inilabas ang isang maliit na salamin. Pinatapat niya sa aking noo. Hindi ako handa sa aking nakita. Sa refleksyon ng salamin, hindi akong nasa loob, kundi isang itim na nilalang. May matulis na sungay. Nakapikit, ngunit nakangiti. May bumisita sa'yo tuwing madaling araw. Ani ni Nanay Iska. Hindi ito basta panaginip. Urom ito. Pero pinakamasaklap, may pintuang bukas sa bahay ninyo. Doon ko naalala ang kwento ng matandang kapitbahay namin dati. Sabi niya, may lumang kwarto sa bahay na yon na hindi dapat ginagalaw. Pero ginawa naming bodega. Sarado niyo yung pinto. Sunugin yung mga bagay sa loob. Magdasal kayo. Saka mag-ayuno. Utos si Nanay Iska. Ginawa namin ang lahat. Lahat ng kahinalang gamit sa loob ng bodega, sinulog namin. May mga lumang damit, libro, at isang laruan. Manika na pulang mata. Nang isa lang sapoy, parang may umiyak na sanggol. Mula noon, naging tahimik na ulit sa gabi. Pero hindi pa rin ako nakakatulog na maayos. Sa bawat kadiliman, may narinig ako. Baka bumalik siya. Kung narinig mo ito, huwag kang matulog na may takot sa iyong puso.
Dahil sa mundo ng bangungot, ang takot ay naaamoy ng nilalang na iyon. At kapag naamoy ka niya, hindi lang panaginip ang kukunin niya sa iyo, kaluluwa mo na ang kasunod. Kamusta kayong lahat? Tawagin niyo na lang ako na Eli, 16 na taong gulang. Lumaki ako sa isang liblib na baryo sa silangang bahagi ng Leyte, isang lugar na napapalibutan ng kagubatan at mga alamat na tila hindi naluluma. Maraming kwento sa amin tungkol sa mga engkanto, multo, at nilalang na hindi mo gugustuhin makita sa dilim. Pero sa lahat ng alamat, isang pangalan ang madalas na banggitin ng matatanda kapag may mga hindi mapaliwanag na nangyayari. Si Nanang Sabel, isang matandang manghuhula na halos di na lumalabas ng bahay. Sabi nila, nakikita daw nito ang kaluluwa ng bawat tao, pati na yung mga lihim na tinatago sa pinakailalim ng iyong pagkatao. Hindi ako naniniwala sa mga ganun dati. Sabi ko nga, baka gawa-gawa lang nila para matakot kaming mga bata. Hanggang sa isang araw, lalo na rin siguro ng curiosity at aking kakulitan, naisipan kong puntahan si Nanang Sabel para magpahula. Umuulan nung araw na yun. Makulimlim ang langit kahit tanghali pa lamang. Lumusong ako sa putikan papunta sa lumang bahay ni Nanang Sabel na nasa dulo ng baryo. Matanda na yung bahay. Yung tipong isang ihip lang na hangin, parang babagsak na. Nakabalot ito ng mga tuyong dahon at mga anting-anting na nakasabit sa pintuan. Tumawag ako mula sa labas. Nanang, tao po! May tumikhim sa loob. Maya-maya lang, bumukas ang pinto, isang babaeng nakaitim na saya ang sumilip. Mapuputi ang mga mata niya, parang bulag. Pero nang tumingin siya sa akin, pakiramdam ko parang may kung anong tumusok sa aking dibdib. Anong kailangan mo? Tanong niya sa boses na parang hangin sa sementeryo. Magpapahula po sana ako. Sagot ko na medyo nanginginig. Hindi siya kumibuka agad. Tinitigan niya lang ako mula ulo hanggang paa. Hanggang sa bigla siyang matras. Parang may nakita siyang masama. Hindi kita pwedeng hulaan. Sabi nito sa akin. Bakit naman po? Tanong ko. Litong-lito. Hindi ka tao. Sagot niya. Halos pabulong, pero matalim. Nalamig ang aking likuran. Ano pong ibig niyo sabihin? Tanong ko sa kanya. Hindi mo ba nararamdaman? Aniya. Umalis ka na. Hindi kita kailangan dito. Wala kang utang sa akin. Huwag kang babalik. At sa kanya sinara ang pinto ng malakas. Pagka-uwi ko, tulurong-tiluro ako. Ang sinabi niya, parang humahabol sa akin sa bawat paghinga ko. Hindi ako makatulog. Pakiramdam ko, may mga matang nakamasid sa akin mula sa kadiliman ng aking silid. Ang salamin, minsan, pakiramdam ko, hindi ko refleksyon na nakikita ko doon. Kinabukasan, binalikan ko si Nanang Sabel. Pilit akong kumatok, tinawag kong kanyang pangalan. Nagmakawang sagutin niya ako. Sa wakas, sumilip muli siya, pero hindi niya ako pinapasok. Kung gusto mong malaman ang sagot, sabi niya sa akin, tanungin mo yung ina mo. Kakaoras na para malaman mo ang totoo. At muli, isinara niya yung pinto. Kaya agad ako umuwi at hinarap ko si Mama. Sa simula, ayaw niyang magsalita. Pero nung kinuwento ko ng lahat, nakita ko yung mga pagkabahala sa kanyang mukha. Tahimik siyang napaiyak. Saka siya nagsimulang maglahad ng isang kwento na hindi ko inaasahang marinig ko. Nung kabataan ko, simula ni Mama, nagsilbi ako bilang kasambahay sa Maynila. May isang malaking bahay sa San Mateo kung saan ako nagtrabaho. Tahimik, luma, at may isang punong balete sa likod. Tuwing gabi,
May kakaibang liwanag sa puno. Minsan lumalabas ako para lang pagmasdan yun. Hanggang sa isang gabi, may nakita akong isang nilalang. Tumigil siya saglit, para pinipilit niyang hindi manginig ang kanyang boses. Isang lalaki, maputi, matangkad. Ang mga mata niya, parang kumikislap sa dilim. Hindi siya tao. Pero, may kung anong pwersa sa kanya na hindi ko mapaliwanag. Sa loob ng paniginip ko, para bang pinagsaluhan namin ng isang gabi. Hindi ko na maalala ang detalye. Pero pag-uwi ko dito sa Leyte, buntis na ako. Hindi ko alam kung paano ko tinanggap ang mga sinabi niya. Ang buong pagkatao ko ay parang gumuho. Kaya pala lagi may kakaiba sa akin. Simula pagkabata, nakakakita ako ng mga bagay na hindi nakikita ng iba. Minsan, narinig ko ang tawag ng hangin na tila may pangalan ko. May mga oras na bigla na lang ako napapatingin sa langit at pakiramdam ko may mata rin na nakatingin sa akin mula doon. At ngayon, papalapit na ang 18 kaarawan ko. Gabi-gabi, nasa panaginip ko ang isang malaking punong balete sa gitna ng isang masukal na gubat. Nakatayo sa ilalim nito ang isang lalaki. Maputi, matangkad. Ang mga mata niya ay kumikislap ng dilaw. Nakangiti siya. Aking anak! Bulong niya sa hangin. Isang gabi bago ang aking birthday, nagising ako sa tudog ng mga yapak. May basang bakas ng paa sa sahig. Mula sa bintana, papunta sa aking kama. Wala ni isang patak ng ulan sa labas. Pagtingin ko sa salamin, hindi ako ang nasa refleksyon. Isa siyang babae na ang balat ay maputlang maputla. Ang mata ay tila hindi galing sa mundong ito. Ngingitian sana ako, pero bigla akong napatras. Hindi kayo sa kanila. Bulong niya. Napatras ako sa sulok ng kwarto habang unti-unti siyang lumalapit sa salamin. Hindi siya sumasalamin sa mundo ko. Isa siyang nilalang mula sa kung saan. At ako ang tulay niya pabalik. Ngayon, habang sinusulat ko ito, isang oras na lang bago maghating gabi, ang mismong oras ng aking kaarawan. Narinig ko ng tawag nila mula sa labas ng bahay. Elay! Anak! Bumalik ka na sa amin! At sa aking harapan, bumubukas ang salamin. Wala na akong magagawa. Oras na. Witness this happening in this is our indoor camera. Watch this bottle. Watch this bottle. Watch this bottle. Don't take your eye off the bottle. Don't take your... What was that? What was that? What?